Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpasensya na po ninyo na hindi ako makasama sa inyo physically dahil nag-umpisa na po ang aking online class sa CJAC Class 75. At ang task po na ibinigay sa akin sa araw na ito ay ang pagbabahagi tungkol sa panalangin, lalo na kung paano nga ba nananalangin ang mga Katoliko. Sa ating panahon, kung saan madaling panghihinaan ng loob at mawalan ng pag-asa ang marami, at may iilan na piniling tapusin ang kanilang sariling buhay, ang kailangan natin ay ang spiritual resilience o katatagang spiritual. Ang spiritual resilience ay tumutukoy sa kakayahang mapanatili ang pakiramdam ng sense of meaning o kahulugan, purpose o layunin ng buhay at koneksyon, lalo na sa harap ng mga pagsubok. Ito ay nangangailangan ng pag-exercise ng spiritual practices, beliefs and values upang mapagtagumpayan ang mga masalimuot na sitwasyon at mahanap ang lakas, kaginhawaan at pag-asa sa spiritual o relihiyosong pundasyon ng isang tao. At isa sa mga nag-i-enhance ng ating spiritual resilience ay ang panalangin. Dahil ang panalangin ay nagtataguyod ng pakiramdam ng koneksyon sa mas mataas na kapangyarihan o sa Diyos. Ang ating pakiramdam na mayroong mas makapangyarihan na ating nalalapitan, nakakausap, napapagsumbungan sa ating mga pasanin sa buhay, sa ating panalangin ay maaring magbibigay sa atin ng kaginhawaan, lakas, and sense of purpose na nakakatulong sa atin na harapin ang mga hamon na may mas malakas na suporta. Ngayon, paano po ba nananalangin ang mga Katoliko? Ang mga Katoliko ay nagdarasal sa iba't ibang pamamaraan na nagpapakita ng mayaman na tradisyon ng personal at pangkomunidad na pamamaraan ng panalangin. Narito ang overview kung paano mananalangin ang mga Katoliko. Una, mayroon po kaming community prayer o pangkomunidad na panalangin. Ng mga Katoliko ay nagdarasal ng sama-sama bilang isang komunidad. At ito ang nangyayari sa banal na misa. Ang misa ay ang central act of worship ng simbahang Katoliko. At ito ay tinuturing na the highest form of prayer. Dahil sa pagdiriwang ng misa, nakiisa ang mga Katoliko sa sakripisyo ni Kristo. At sa banal na pagdiriwang ng misa ay pinagninilayan natin ang mga salita ng Diyos at nakibahagi tayo sa Eucharistia, ang katawan at dugo ni Kristo. Ang pangalawang dasal na maaaring gawin bilang isang komunidad ay ang Liturgy of the Hours. Ito ang dinadasal ng mga kaparian, mga madre, mga seminarista. Ito ay isang serye ng panalangin na idinaraos sa iba't ibang oras sa buong araw. Ito ay mayroong morning prayer, mid-morning prayer, midday prayer, mid-afternoon prayer, evening prayer, and night prayer. Ang lahat ng kaparian ay obligadong magdasal ng Liturgy of the Hours, at least morning prayer at evening prayer. At isa pang pangkomunidad na panalangin para sa mga Katoliko ay ang mga sakramento. Ang panalangin ay mahalaga sa pagdiriwang ng mga sakramento, tulad ng sakramento ng paghingi ng tawad o confession, sakramento ng pagpapahid ng banal na langis sa may sakit o karamdaman o anointing of the sick, at sakramento ng kasal o matrimony. Mayroon din pong personal prayer o personal na panalangin ang mga Katoliko, at sila ay nagdarasal ng personal sa iba't ibang pamamaraan tulad ng vocal prayer o vocal na panalangin o pagpapatula ng mga panalangin gamit ang mga salita tulad ng The Lord's Prayer, Ama Namin, Aba Ginoong Maria at iba pang dasal mula sa banal na kasulatan. Bahagi din po sa personal prayer ng mga Katoliko ang meditative prayer, meditatibong panalangin. Ito po ay ang malalim na pagmumuni-muni sa mga hiwaga ng pananampalataya, banal na kasulatan o mga aspeto ng buhay ni Kristo. Bahagi din po sa personal prayer ng mga Katoliko ang kontemplatibong panalangin. Ito po
ang tahimik na pagpapahinga sa harap ng presensya ng Diyos, na humahanap ng mas malalim na pakikisama sa Kanya na walang salitang binibigkas. Mayroon din pong debosyon ang mga Katoliko. Ang mga Katoliko ay sumasagawa ng iba't ibang debosyon upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Kasama dito ang pagdadasal ng rosaryo. Ang rosaryo ay itinuturing na ang buod ng Ebanghelyo. Dito pinagninilayan natin ang mahalagang aspeto ng buhay ng ating Panginoon, mula sa kanyang pagsilang, ang joyful mystery, sa kanyang pagtuturo at pangangaral, ang luminous o mysteries of light, sa kanyang pagpapakasakit, ang sorrowful mysteries, at ang kanyang muling pagkabuhay, ang glorious mysteries. Nagdadasal din po ng novena ang mga Katoliko, mga panalangin inuulit sa loob ng 9 na araw upang humingi ng tulong sa isang santo o sa isang patron. Mayroon ding pagdarasal ang mga Katoliko sa harap ng Blessed Sacrament. Ito ang paglaan ng panahon sa harap ng Eucharistia na kinikilala na tunay na presensya ni Kristo. Mayroon din pong spontaneous prayer ang mga Katoliko. Ang mga Katoliko ay nagdarasal ng mga panalangin na nagpapahayag ng kanilang sariling kaisipan at pangangailangan sa Diyos sa kanilang sariling salita. Sa kabuuan, ang panalangin Katoliko ay naiiba sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng strukturadong o structured at spontaneous na elemento ng panalangin na nagbibigay diin sa kahalagahan ng personal at pangkomunidad na panalangin. Kaya anuman ang pamamaraan ng iyong pagpapanalangin, maaari nating gamitin ang mga panalangin na nabanggit bilang isang Katoliko, tulad ng pakikibahagi sa pangkomunidad na panalangin at pagkakaroon ng debosyon at personal na panalangin. Bilang pangwakas, inaanyayahan ko kayong panuorin ang video clip na ito. Now, the world of science is finally caught up to the healthiness of holiness. Scientists discovered breakthrough evidence. They found that 20 minutes a day of prayer directly reduces stress, anxiety. They found overwhelming evidence of immediate effects in the brain when we pray. When we're anxious, there's regions of our brain that control our thoughts, worries, and emotions. And when we're anxious, they're deactivated. And procrastination is amplified. But after a 20-minute period of prayer, these brain regions, amazing, they're reversed to their proper full potential. Prayer is for you. And we're more human with it. And you don't have to be a monk to benefit from it. And routine is key. You know, find your prime time. Is it the morning? Is it the evening? Schedule it and don't cancel it. And it's not a program we need to master, but it's the whole point of life. And if we miss this, we'll miss the best parts.